this in my mind, reckless. Thoughts are feeling endless, sitting and I'm breathless. Anxiety's infectious, I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking. So what is up and good day everyone. Panibagong video na naman tayo kung paano magtono ng 28mm na carburetor. So ayun, ikakabit ko ngayon to, ipapakita ko rin sa inyo kung paano magtono. Specifically, itong ating air screw, kasi maraming nagtatanong kung paano nga daw ba magtono or mag-adjust ng air screw. So gagawa ko ng video, syempre theoretical muna kung paano itono, no? So papakita ko muna sa inyo theoretical, pangalawa yung actual, no? So dalawang video yung gagawin ko, pero pagsasamahin ko na dito sa video na to. So theoretical muna tayo. Paano nga ba mag-tune ng 28mm na carburetor, specifically itong ating air screw? So pag magtotono tayo mga kaibigan, dapat mainit yung ating makina. Ayan ang unang-unang tatandaan natin, dapat mainit na yung makina. Kasi iba yung tono ng ating carburetor pagka mainit yung makina, iba rin yung tono ng carburetor pagka malamig, no? So hindi ko rin maipaliwanag kung bakit, pero iba talaga. So ngayon, pagka mainit na yung makina, ang gagawin natin, first step, tataasan natin tong ating idle. Tataasan natin yung ating idle, yung halos, yung galitin lang ba natin yung makina natin. Magagalit yung makina pero hindi naman yung sobrang taas ng idle na halos magkumbulsyon na yung inyong makina, no? So pag tumaas na yung idle, ang gagawin natin, dito naman tayo, second step na tayo. Ang second step natin, isasagad natin tong ating air screw, no? Pipihitin natin ang sagad tong ating air screw. Oh shit, mali yung screwdriver na gamit ko. Isasagad natin tong ating idles, tong ating air screw. Yan, ito kunwari nakasagad na. So ayan ang second step natin, isasagad tong ating air screw. Ngayon, habang tandaan nyo mga kaibigan, no, habang sinasagad nyo, iniikot nyo ng sagad yung air screw ninyo, mas lalong bumababa yung ating idle. Pagka bumababa po yung ating idle at parang mamamatay yung makina, magdagdag na lang kayo dito sa ating idle screw, no? Taasan nyo na lang ng konti yung minor para hindi mamatay. So pag nasagad nyo na yan, tapos hindi na mamatay yung makina, mataas ang minor, third step na tayo. Sa third step natin, luluwangan natin paunti-unti itong ating air screw, no? Habang niluluwangan natin yan, tumataas yung minor, no? Tumataas yung minor. Ang goal natin dito, mailagay siya dun sa position, mailagay natin tong ating air screw sa position na kung saan marireach niya yung pinakamataas na RPM. Halimbawa, so ako usually ang ginagawa ko, kalahating ikot. Halimbawa, inikot ko ng kalahati. Yan, i-release ko siya ng kalahati. Tumaas yung minor. Goods yun, no? So, ang gagawin ko, iikutin ko uli siya ng kalahati. Kalahating ikot. Tapos tumaas na naman yung minor. Goods pa rin yun mga kaibigan, tuloy nyo lang yan. Tapos inikot ko na naman uli ng kalahati. Tapos tumaas pa rin kunwari yung minor. So goods pa rin yun, no? Ituloy nyo lang. Ngayon, inikot ko uli ng kalahati. Tapos hindi na tumaas yung minor. Ang gagawin ko ngayon, ibabalik ko siya dun sa position na kung saan na-reach niya yung pinakamataas na minor or yung pinakamataas na RPM. Ibabalik ko siya. Yan. Pag naibalik ko siya dun sa position na kung saan na-reach niya yung pinakamataas na RPM, ayun na yun. Wala ka nang ibang i-adjust dyan. So, ayun na yung second step natin, no? Lagay na natin yung ating air screw sa position na kung saan na-reach niya yung highest RPM. Ngayon, pagka nailagay na natin to sa position kung saan marireach yung highest RPM, syempre sobrang taas ng RPM mo niyan. Sobrang taas ng idle nyo niyan. Sobrang taas ng RPM nyo. Magbabawas na kayo ngayon sa ating idle screw, no? So, i-adjust na natin yung minor natin sa preferred RPM natin, no? Third step natin ayun. I-adjust na natin yung ating RPM.
or iseset na natin yung idle natin or yung minor. Tapos pagka naset nyo na dun sa preferred RPM nyo or dun sa preferred nyo na minor or idle, ayun na yun, goods na. Napakadali lang, no? So ito, tong gantong klaseng pagtutono para lang to sa air screw. Para naman dun sa para naman dun sa ating mga jettings, tandaan nyo, pagka binibira nyo, tapos parang nalulunod, magpalit kayo ng mas maliit na jets. Tapos pagka binibira nyo, tapos wala namang power, no, parang walang nagbabago sa pihit nyo, tapos tumataas pa yung minor, magpalit naman kayo ng mas malaking jet, no? Kasi ibig sabihin nun, lean. Tsaka mag-plug reading kayo, pag nakita nyo maitim, ibig sabihin reach yun. Magliit kayo kailangan yung liitan yung inyong mga jets. Tapos pag nakita nyo naman na sobrang linis, ibig sabihin, lean naman yun. Kailangan yung magpalit ng mas malaking jets, no? So ayun, no, tip ko lang kasi may mga nagtatanong tungkol dun dito sa mga jettings, no? Kasi alam ko yung pilot jet, alam ko yung main jet nitong 28mm na carb, ito yun. Yung kanyang main jet ay masyadong malaki, no? Yan, masyadong malaki yung main jet niyan. So sineset talaga yan sa pinakamalaki. Kasi pagka nagtotono tayo, dapat nagsisimula tayo or nag-i-start tayo sa reach papunta sa lean. Pabawas tayo ng laki ng main jet. So ito kasi mga kaibigan, no. So tong stock or yung original na nakakabit sa 28mm na karburador, malaki ho talaga yan, no. So ngayon, yung malaki na yan, pagka sinalpak mo yung 28mm na karburador, tapos humahagok siya sa full throttle, or pagka binibigla o humahagok, ibig sabihin yan, kailangan mong magbawas ng mas maliit, no? Tapos for example, nagbawas ka kunwari ng mas maliit na size ng main jet, nagpalit ka ng mas maliit na size ng main jet, tapos humahagok pa rin, magpalit ka uli ng mas maliit. Pag humahagok pa rin, magpalit ka ng mas maliit. Pag humahagok, magpalit ka ng mas maliit, hanggang sa makuha mo yung pinakatama na adjustment, no, or yung pinakatamang tono para dito sa 28mm na carburetor mo, no. Hindi ka pwedeng mag-start sa maliit, no. Kaya nga ang binibigay, ang original na nakakabit sa 28mm na karburador, malaki ka agad, sobrang laki, para sa ganun yung set mo, yung adjustment mo pabawas. Kasi pagka nag-start po tayo sa pinakamaliit, nag-low feed po tayo ng gas, maaaring mag-overheat yung ating makina, no? So ayan, ang stock na or ang original na nakakabit dito sa 28mm sobrang laki. So usually, kadalasan mga kaibigan, yung sobrang laki na yan, hindi yan tama para sa motor natin, no? Hahagok talaga yan dun sa ating motor kahit anong adjust mo sa ere, no? So ang gagawin mo, magbabawas ka ng maliit, testing mo kung hahagok pa rin sa full throttle. Pag humagok, bawas ka uli ng mas maliit. Pag humagok uli sa full throttle, bawas ka uli, no? Pabawas ka ng pabawas ng size hanggang sa makuha mo yung pinakatamang tono. So ngayon naman ipapakita ko sa inyo sa actual, no? So ito, first step natin, kagaya ng sinabi ko, taasan nyo muna yung minor ng motor nyo. Second step, higpitan nyo yung air screw nyo. Ikutin nyo ng clockwise sagad. Third step, dahan-dahan yung luwangan yung air screw hanggang sa ma-reach nyo yung pinakamataas na RPM. Halimbawa, kagaya nito, inikot ko ng isang beses, tapos mas tumaas yung RPM niya, goods yun. Ituloy nyo lang, tapos ikutin nyo uli. Ngayon, ito, inikot ko ng isang beses, mas tumaas na naman yung RPM niya, kaya iikutin ko uli. Habang tumataas yung RPM, ikutin nyo lang ng ikutin. Pero pag hindi na, ibalik nyo na siya dun sa position na kung saan na-reach yung pinakamataas na RPM. Ngayon naman, pagka nasa position na siya kung saan na-reach yung pinakamataas na RPM, pwede na kayong mag-adjust ng idle nyo or ng minor.
Depende sa preferred RPM nyo or dun sa gusto nyong RPM. Dapat maganda yung idle at dapat hindi humahagok pagka binibigay nyo yung silinyador ng mabilisan. Subukan nyo rin na rolling kayo kasi dapat sa high RPM hindi siya hahagok pagka tumatakbo kayo ng mabilis.